Magandang araw po sir, gusto ko po sana mag-deposito ng aking pera sa bangko at gusto ko rin po sana itong lumagawa bang mas tumatagal. Ano po bang may papayo niyo? Magandang araw din, Juan. Napakagandang desisyon yung pag-iipon. At dito sa atin is meron tayong iba't ibang savings at yung investment option tulad ng time deposit at yung mutual funds na kung saan ay sa pamamagitan na to ay lalago yung pera mo dahil sa mga interest o yung tinatawag natin na investment return. Gusto ko po sana subukan ng time deposit. Sigurado po bang kikita ito ng interest? Oo, Juan. Kapag nag-time deposit ka, hindi mo magagalaw yung pera mo sa loob ng napagkasunduan nating panahon. Pero mas tataas yung interest mo kumpara sa regular savings account. Sige po, maglalagay po ako ng 100,000 sa time deposit. Okay, kung ganon, pirmahan mo na lang tong mga document para sa kasunduan natin. Sige po. Araw Mr. Santos, meron po akong isang business na milk shop. Gusto ko po ito palakihin. Kailangan ko po ng 200,000 para makabili ng mga bagong kagamitan at magbukas ng panibagong branch. Maaari po ba akong meron? Magandang araw din, Mac. Maaari naman kitang pautangin kung makakapasok ka sa ating loan requirements. At kailangan din natin suriin yung credit score mo at higit sa lahat yung history ng financial standing mo. At syempre dahil nga sa business, susuriin din namin yung business plan mo. Maayos po ako na record sa pagbabayad ng utang at kumikita na rin po ang aking business. Mas ayos yan. At batay sa pagsusuri namin is pasado at approve yung loan mo. At magiging interest mo is 8% bawat taon. At kinakailangan mong bayaran ito sa loob ng 3 taon. Salamat po sir. Sigurado makakatulong to sa aking negosyo. Bali, pipirma mo tong loan agreement natin. Pero gusto ko po sana malaman kung magkano na ang kinita ng aking time deposit. Based sa dineposit mo, ay kumita na ng 5% yung naipon mo. Kaya nadagdagan yung ipon mo simula ngayon. O ganun po ba? Lumalago ang aking pera na hindi ko ito ginagalaw. Pero paano po kumikita rito ang bangko? Pakagandang tanong yan, Juan. Ang bangko kasi ay isang financial intermediary na kung saan ay makakatulad mo na nag-iipon ay ginagamit namin yung pera sa mga nangangailangan ng puhunan katulad ni Mac na pinapahiram namin yung mga pera nyo sa mga nangungutang dito sa amin. Kaya ganun umiikot. Kaya doon nabubuo yung financial intermediary. Halimbawa, sa'yo nagbigay kami sa'yo ng 8% interest. Tapos kay Mac ay nagbigay naman kami ng loan interest ng 8%. Bali yung 3% na yun ay yung lalabas na kinita namin ng bangko. At gagamitin namin yun para makapagpatuloy pa kami makapag-service sa mga katulad yung nag-iipon sa amin at mapagamit pa namin yung pera nyo sa mga nangangailangan ng puhunan. Ngayon po naintindihan ko na po ang papel ng bangko sa ekonomiya. Maraming salamat po, Mr. Santos. Ang anuman, Juan. Kaya dapat patuloy lang tayo sa pagiging matalino sa paghawak ng pera. Maraming salamat po, Mr. Santos.